Ito ang mabilisang buod tungkol sa isang abogadong natanggalan ng lisensya dahil nagsinungaling siya sa kanyang mandatory na pag-aaral. Edgar Garcia po, ingat mo lagi. Sa kasong In Re, Attorney Jose R. Hidalgo, AC number 14311 na inilabas noong October 7, 2025, makikita natin na hindi talaga palalampasin ng Korte Suprema ang panlilinglang. Una, ano bang nangyari? Gumamit kasi si Attorney Hidalgo ng peking MCLE compliance number sa isang pleading. Dahil wala siyang record mula 2001 hanggang 2019, ibinasura ito na sobrang nakapinsala sa sarili niyang kliyente. Ikalawa, yung mismong issue. Isipin mo na lang, gusto mo bang magpagamot sa isang doktor na 20 years nang hindi nag-aaral ng bagong gamot tapos magsisinungaling pa? Bukod sa pandadaraya, tahasan pa niyang binaliwala yung utos ng IBP na magpaliwanag. Ikatlo, yung naging desisyon. Pinatawanan ng Korte Suprema si Attorney Hidalgo ng disbarment, tuluyan siyang tinanggalan ng lisensya dahil sa matinding pandadaraya at may record na rin siya ng suspension dati, plus multang 35,000 pesos. Sa madaling salita, ang panlilinglang at kawalan ng respeto sa korte ay katumbas ng tuluyang pagkawalan ng karapatang mag-practice ng batas. Kaya, kung gusto mo ng ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo akong makita sa iyong newsfeed. Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng MCLE at bakit ito mahalaga sa mga abogado? Type the answer to the comment section. I pray for your success. Thank you for supporting this page. Tandaan, ang katapatan sa maliliit na bagay ay sumasalamin sa integridad mo sa propesyon. Dahil umabot ka hanggang dulo, type pa shoutout para i-mention kita sa next learning video, Kalorequisites PH. Palambing naman ng like and subscribe para mas sumipag pa ako sa paggawa ng useful legal contents. Salamat po. Disclaimer lang po, ang videong ito ay para sa legal info lamang at hindi formal na payo. Narito ang mabilisang buod natin ngayon. Pwede bang mag-legal separation dahil lang sa emosyonal na pang-aabuso kahit walang pisikal na sakitan? Eddie Manuel, ingat po lagi. Ito ang kasong Gary H. Go versus Lynn Y. Chan Go, GR number 243647, November 8, 2021. Una, nagsampa si Gary dahil sa matinding pagkontrol at paninira ni Lynn sa kanyang mga kaibigan na lumikha ng napaka-toxic na bahay. Pangalawa, pasok ba ito sa grossly abusive conduct? Sabi ng Court of Appeals, normal na away lang daw yan. Pero teka, hanggang saan ba ang normal na away bago natin masabing malalang pang-aabuso na ito? Panghuli, binaligtad ng Korte Suprema ang desisyon. Pumanig sila kay Gary dahil ang mga ginawa ni Lynn ay malinaw na lumikha ng hostile environment. Kaya iginawad ang legal separation at paghahati ng ari-arian. Ang emotional na pagkontrol na sumisira sa kapayapaan sa tahanan ay sapat na batayan para sa legal separation. Kung gusto mo ng ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo akong makita sa iyong newsfeed. Para sa'yo, ano ang halimbawa ng grossly abusive conduct kahit walang pasa? I-type ang sagot sa comment section. I pray for your success. Thank you for supporting this page. Tandaan, ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan, hindi takot. Dahil umabot ka hanggang dulo, type pa shoutout para i-mention kita sa next learning video. Kalorequisites PH. Palambing naman ng like at subscribe para mas sumipag pa ako sa paggawa ng useful legal contents. Salamat po. Paalala, ito'y para sa legal education lamang at hindi formal na legal advice. Alamin sa mabilisang buod na ito kung makukulong ang driver na nakamatay dahil nagmadali sa intersection kasama ng ating shoutout na Mary De La Cruz. Ingat po lagi. Sa kasong Noli Z. Ilon versus People of the Philippines, GR number 260538, noong November 11, 2025, nabangga ng Honda Civic ni Ilon ang nakaparadang tricycad ni Lee De La Cruz. Namatay ang biktima kasi imbes na mag-minor sa madilim na intersection, mas binilisan niya. Guilty ba siya sa reckless imprudence resulting in homicide? Sabi ng Korte Suprema,
Oo, pero minodify ang parusa. Bago natin himayin kung gusto mo ng ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo akong makita sa iyong newsfeed. Una, napatunayan ang kapabayaan kasi ang maling pag-apak sa gas imbes na preno ay literal na nakakapagpapabago ng buhay. Pangalawa, nilinaw ng korte na kahit may pagkukulang ang biktima, hindi ito palusot para mapawalang sala ang nakabangga sa kasong kriminal. Panghuli, kinilalang mitigating circumstance ang kusang pagsuko ni Elon kaya bumaba ang kulong niya, pero utusang magbayad ng mahigit 629,000 pesos na danyos. Talagang ang kapabayaan sa kalsada ay may mabigat na kapalit na hindi agad nabubura. Ano ang tawag sa sasakyang minamaneho ng biktima na nabangga ni Elon? I-type ang sagot sa comment section. I pray for your success. Thank you for supporting this page. Ang pag-iingat sa pagmamaneho ay pagpapahalaga sa buhay ng iba. Dahil umabot ka hanggang dulo, type pa shoutout para i-mention kita sa next learning video ka Law Requisites PH. Palambing naman ang like at subscribe para mas sumipag pa ako sa paggawa ng useful legal contents. Salamat po! Ang episode na ito ay legal education lamang at hindi kapalit ng advice mula sa isang attorney. Ito ang mabilisang buod kung pwede bang taasan ng sentensya ng isang abuser kapag siya mismo ang nagapela. Pero shoutout muna sa ating follower na si Lailani de la Cruz. Ingat po lagi. So sa kasong People of the Philippines versus XX, GR number 260860 na inilabas noong November 11, 2025, makikita natin kung paano nag-backfire ang apela ng akusado. Una, ang kwento. Inabuso ni XX ang stepdaughter niyang si AA. Nahutulan siya ng statutory rape noong 2017 pero acts of lasciviousness lang noong 2015 kasi walang patunay ng penetration. Pangalawa, yung issue. Kung ibabalik sa statutory rape ang hatol, labag ba ito sa double jeopardy? Isipin nyo, parang sugal yan. Pag nag-apela ka para pababain ang hatol, itinataya mo ang buong kaso mo. Panghuli, walang double jeopardy. Kasi nung nag-apela ang akusado, isinuko niya yung proteksyon niya. Ayon, nabuksan ang buong kaso, kaya hinatulan si XX ng 2 statutory rape na may reklusyon perpetua. Kung gusto mo ng ganitang content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo akong makita sa iyong newsfeed. Ngayon, sang-ayon ka ba na dapat mas mabigat ang parusa kapag pinagsamantalahan ng stepfather ang tiwala ng anak-anakan? Type the answer to the comment section. I pray for your success. Thank you for supporting this page. Ang hustisya ay laging hahanap ng paraan para papanagutin ang mga nangaabuso. Dahil umabot ka hanggang dulo, type pa shoutout para i-mention kita sa next learning video ka Law Requisites PH. Palambing naman ang like at subscribe para masumipag pa ako sa paggawa ng useful legal contents. Salamat po. Ito ay para sa legal na kaalaman lamang, hindi kapalit mang formal na payo ng inyong attorney. Tandaan, ang pag-apela para gumaan ang parusa ay pwedeng magbukas ng pinto para sa mas mabigat at nararapat na hatol. Ito ang mabilisang buod ng mga legal na dokumento para sa mga taong laging nagmamadali. Otomatiko ba talagang makukulong yung lalaki sa hindi pagbibigay ng sustento kung di pa napapatunayang anak niya yung bata at wala siyang intensyong manakit? Edgar Allan Diaz. Ingat po lagi. Hango to sa kasong XXX versus People of the Philippines, GR number 262419, noong Nobyembre 3, 2025. Paano kung pumayag naman siyang mag-DNA test pero yung babae ang umayaw? Una, nabuntis itong si AAA at humingi ng sustento. Itinanggi ni XXX na anak niya yun at nag-alok maghati sa DNA test. Umayaw yung babae kaya walang test na nangyari. Pangalawa, lumabag ba si XXX sa Section 5I ng Republic Act 9262 o economic abuse? Bago yan, kung gusto mo ng ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo akong makita sa iyong newsfeed. Pangatlo, inabsuelto si XXX ng Korte Suprema. Walang malinaw na affiliation dahil walang pirma sa birth certificate
at walang sinadyang pananakit ng damdamin. Parang pag-obligaya na magbayad sa restaurant na di makinainan. Sa batas, hindi krimen ang hindi pagsustento kung walang patunay ng pagiging ama at sinadyang pang-aabuso. Ano ang malinaw na paraan para mapatunayan ang tunay na ama bago magdemand ng sustento? I pray for your success. Thank you for supporting this page. Ang responsibilidad ay mahalaga, ngunit ang tunay na hustisya ay nakabase sa tamang ebidensya, hindi lamang sa hinala. Dahil umabot ka hanggang dulo, type pa-shoutout para i-mention kita sa next learning video ka lawrequisites.ph. Palambing naman ang like at subscribe para mas sumipag pa ako sa paggawa ng useful legal contents. Salamat po. Ang audio na ito ay para sa pangkalahatang impormasyon lamang at hindi pumapalit sa formal na payo mula sa isang attorney. Pwede ba talagang kumuha ng Philippine passport ang isang banyaga para lang mapabilis ang proseso sa Pilipinas? Emil Mabanta, ingat po lagi. Ito ang mabilisang buod ng mga isinumiting dokumento tungkol sa pananagutan ng isang abogadong nag-shortcut sa batas. Isang abogada ang kinasuhan matapos makuhanan ng peking pasaporte ang kanyang kliyenteng Syrian, patunay na di lisensya ang pagkaabogado para mandaya. Una, lumapit ang mag-asawang Horshid kay Attorney Bayani para sa naturalization sana ni Moayad. Nang matagalan, nirekomenda ni Attorney ang fixer para sa peking pasaporte, kaya nakulong si Moayad sa airport. Nakakabaliw isipin, di ba? Bakit isusugal ng isang abogado ang kanyang buong karera para lang irekomenda ang isang fixer? Ikalawa, nilabad ba niya ang Code of Professional Responsibility and Accountability dahil sa ilegal na transaksyong ito kahit pang Pilipino lang ang pasaporte? Panghuli, guilty sa gross misconduct si attorney dahil may nauna pa siyang suspensyon, siya'y disbarred o tinanggalan ng lisensya ng Korte Suprema. Bilang buod, ang tahasang pagbabaliwala sa batas at pandaraya ay may parusang pagbawi sa pribilehiyong maging abogado. Ito ang spouses Marian Mariano Khorshid and Moayad Ahmad Ratib Khorshid versus Attorney Eloisa D. Bayani, AC number 13404, November 18, 2025. Kung gusto mo ng ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo akong makita sa iyong newsfeed. Sapat ba ang disbarment o dapat makulong ang kasadat? Type sa comments. I pray for your success. Thank you for supporting this page. Walang shortcut sa tama, pandaraya'y may mabigat na kapalit. Dahil umabot ka hanggang dulo, type pa shoutout para i-mention kita sa next learning video ka Law Requisites PH. Palambing naman ng like at subscribe para mas sumipag pa ako sa paggawa ng useful legal content. Salamat po. Legal info lang to. Ang batas ay ginawa para protektahan ang sistema, hindi para gawa ng butas. Pwede mo bang angkinin ang lupang ipinahiram lang sa'yo bilang pampagamot? Ito ang mabilisang buod para sa kasong Carmelita M. Mercado versus Heirs of Serafin de Guzman, GR number 225427 na lumabas noong January 26, 2016. Shoutout sa ating followers, Cynthia Maute, ingat po lagi. So pinahiram ng pamilya de Guzman ang 8,212 square meters na lupa kay Mercado para magpagamot, kaso inangkin niya ito gamit ang utos ng PARA-D. Ang issue, pwede bang ilipat ang titulo kahit walang formal na ugnayang magsasaka at may-ari? Parang pinahiram ka lang ng sasakyan tapos inangkin mo na ang rehistro, di ba? Una, dahil walang tenancy, walang agrarian dispute. Kung simpleng hiraman lang pala, bakit nakialam ang Agrarian Board? Pangalawa, taning ang DOR Secretary lang ang may kapangyarihang maglipat ng lupa, hindi ang PARA-D. Pangatlo, null and void ang utos ng PARA-D dahil walang jurisdiksyon. Ang void judgment ay parang patay na puno, kailanman
hindi mamumunga ng karapatan. Kung gusto mo ng ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo akong makita sa iyong newsfeed. Kaya ayon, ibinasura ng Korte Suprema ang inaangkin ni Mercado. Ano ang tawag sa desisyon na kailanman ay hindi tatalab dahil ginawa ito ng ahensya na walang kapangyarihan o jurisdiksyon? I-type ang sagot sa comment section. I pray for your success. Thank you for supporting this page. Ang moral lesson natin, ang maling desisyon na walang jurisdiksyon ay hindi kailanman magiging tama o pinal sa mata ng batas. Dahil umabot ka hanggang dulo, type pa shoutout para i-mention kita sa next learning video. Calor Requisites PH, palambing naman ang like at subscribe para masumipag pa ako sa paggawa ng useful legal content. Salamat po. Ang impormasyong ito ay para sa edukasyon lamang at hindi pamalit sa formal na legal na payo. Paano kung tinanggal ka sa pabrika pero ahensya ang tunay na boss mo? Sino ang kakasuhan? Amor sa Monte. Ingat po lagi. Ito ang mabilisang buod ng kasong Richard Huna Delera at Dionel Bandilion Quiling versus Philippine Foremost Milling Corp., Amigo Logistics Corp. At MMA Competent Manpower and General Services Inc. GR number 258481 na inilabas noong May 7, 2026. Susuriin natin ang rights mo bilang agency worker kontra illegal dismissal. Ganito yan. Pinadala ng MMA agency sina Delera sa PFMC. Nang masuspende pero mapawalang sala, pilalitan na sila ng pabrika. Nag-alok ng ibang pwesto ang MMA pero nagdemanda sila. So, sino ba ang tunay na employer? Bago natin sagutin, kung gusto mo ng ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo akong makita sa iyong newsfeed. Una, MMA ang employer. Dahil manual labor ito, hindi kailangan ng sariling pabrika ng ahensya, pasado sila sa fourfold test. Pangalawa, walang illegal dismissal. Nagalok ang MMA ng reassignment pero sila mismo ang tumanggi. Pangatlo, walang back wages. Ibinasura ring ang money claims dahil sila'y piece rate workers na bayad per output. In short, ahensya ang boss kung sila ang kumokontrol at walang illegal dismissal kung ikaw ang umayaw. Tanong, kung ikaw ay isang piece rate worker, may karapatan ka ba sa overtime at holiday pay? I-type ang sagot sa comment section. I pray for your success. Thank you for supporting this page. Moral lesson, alamin kung kaninong kumpanya ka nakapirma ng kontrata. Dahil umabot ka hanggang dulo, type pa shoutout para i-mention kita sa next learning video. Calor Requisites PH, palambing naman ng like at subscribe para mas sumipag pa ako sa paggawa ng useful legal contents. Salamat po. Disclaimer, ang impormasyong ito ay para sa legal na edukasyon lamang at hindi pamalit sa formal na legal advice. Narito ang mabilisang buod ng kaso tungkol sa trademark dispute sa pag-angkin ng iisang letra. Alamin kung paano pwedeng protektahan ang batas ang simpleng letra na naging sikat na logo. Pwede bang gamitin ng iba ang sikat mong logo sa magkaibang negosyo? Eto sila, Marie Salientes, Sige Ingat, I'm Attorney o Singat. Kinontra ng Starwood ng W Hotels ang Oceanic Empire sa paggamit ng W Tower sa real estate. May nakakalitong pagkakahawig ba kahit magkaiba ang serbisyo? Una, dominancy test. Yung nakaistilong letrang W ang naningibabaw rito. Diba? Kung lagyan mo ba ng condo ang sikat na letrang M ng isang fast food, iisipin mo pa rin sa kanila yon. Pangalawa, relatedness. Pareho silang nasa luxury property development, kaya aakalain talaga ng publiko na magkonektado sila. Pangatlo, sa kasong Starwood Hotels and Resorts Worldwide LLC versus Oceanic Empire Limited, GR number 262551, GR number 266971 at GR number 275314, pumabor ang Korte Suprema sa Starwood. Kung gusto mo ng ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo akong makita sa iyong newsfeed. Sa madaling salita, bawal kopyahin ang sikat na disenyo ng letra, lalo na kung nasa magkaugnay na industriya. Pwede bang irehistro ang ordinaryong letra kung walang kakaibang disenyo?
Type the answer to the comment section. I pray for your success. Thank you for supporting this page. Mas maiging gumawa ng orihinal na tatak kaysa sumakay sa kasikatan ng iba. Dahil umabot ka hanggang dulo, type pa shoutout para i-mention kita sa next learning video ka-law requisites. PH, palambing naman ng like and subscribe para mas sumipag pa ako sa paggawa ng useful legal contents. Salamat po. Ang videong ito ay para sa legal na informasyon lamang at hindi pumapalit sa opisyal na legal advice. Makukulong ka ba sa grave threats kung sumenyas ka lang ng pagbaril? Marien Galayente. Sige ingat, I'm Attorney Osingat. Ito ang inyong mabilisang buod para sa kasong Gregory Israel versus People of the Philippines, GR number 265736, na inilathala noong May 7, 2026. Matapos ang muntikang aksidente sa kalsada, sinenyas ng akusadong si Israel ang kailitan niyang sinabes ng pagbaril at paggilit sa leeg. Kaya ayon, nakasuhan siya. Una, nahatulan si Israel sa ibabang korte, kaya ang tanong, sakop ba ng batas ang purong nonverbal gestures? Kumbaga, sapat na ba ang senyas para makasuhan ka? Ikalawa, malinaw ang sagot ng Korte Suprema. Oo, walang itinatangi ang batas natin, kaya pwedeng ituring na banta ang isang senyas. Ikatlo, at ito ang twist, pinawalang sala pa rin si Israel. Bakit? Dahil walang patuloy na pagpupumilit, nagawa lang niya ito sa matinding init ng ulo. Isa pa, yung takot ng biktima ay dahil pala sa tsismis sa negosyo, hindi sa mismong senyas. Sa madaling salita, magiging grave threats lang ang senyas kung talagang seryoso at tuloy-tuloy ang intensyon mo. Kung gusto mo ng ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo akong makita sa iyong newsfeed. Sa tingin ninyo, kung may kasamang malakas na sigaw ang senyas, sa gitna ng road rage, grave threats na kaya ito? I-type ang inyong sagot sa comment section. I pray for your success. Thank you for supporting this page. Ang pagkontrol sa galit sa kalsada ay siguradong magliligtas sa iyo sa matinding abala at kaso. Dahil umabot ka hanggang dulo, type pa shoutout para i-mention kita sa next learning video. Ka-law requisites PH, palambing naman ng like at subscribe para mas sumipag pa ako sa paggawa ng useful legal contents. Salamat po. Ito nga mabilisang buod sa mga pinakamahalagang legal updates ngayon. Pwede ba talaga makalusot sa kidnapping kung inimbento mong magkarelasyon daw kayo ng biktima? Hihihi, bari malabo. Sige, ingat. I'm Attorney Osingat. Himayin natin ang kasong People of the Filipinos versus Jose Odbeto Ya Orella, GR number 276833, na inilabas noong May 7, 2026. Kinidnap ng mga armadong pulis na sina SPO4 Asaison at PO3 Patinggan ang biktimang si Genevieve at humingi sila ng ransom bago pa siya tuluyang na-rescue. Paano napatunayan ng sabwatan kahit pa nawala ang ransom money at nagpalusot ang mga akusado? Una, hindi issue ang nawalang pera basta napatunayan ang paghingi nito. Isipin mo, kung nawala ba ang resibo, ibig sabihin ba nun ay walang bentahan? Pangalawa, walang silbi ang kwentong magkarelasyon daw sila ni PO3 Patinggan dahil sa direktang pagkilala sa kanya mismo ni Genevieve. Pangatlo, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na reclusion perpetua na walang parol sa kanila maliban kay Asaison na namatay na noong 2023. Sa huli, ang malinaw na testimonya ng biktima ang mismong bumasag sa kasinungalingan ng mga salarin. Kung gusto mo ng ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo kong makita sa iyong newsfeed. Ano ang eksaktong parusang iginuwad ng Korte Suprema sa kasong ito? I-type ang sagot sa comment section. I pray for your success. Thank you for supporting this page. Laging tandaan, ang kasinungalingan ay hindi kailanman mananalo laban sa katotohanan. Dahil umabot ka hanggang dulo, type pa-shoutout para i-mention kita sa next learning video ka-law requisites. PH.palambing naman ng like at subscribe para masumipag pa ako sa paggawa ng useful legal contents. Salamat po!
Disclaimer, ang episode na ito ay para sa edukasyon lamang at hindi nagsisilbing formal na legal advice. Ito ang iyong mabilisang buod para sa karapatan ng seafarer na makakuha ng kabayaran matapos maaksidente. Isipin mo ito, paano kung napuruhan ang likod mo sa trabaho pero tiyan lang ang ginamot? May laban ka ba? Chico Manotok. Sige ingat, I'm Attorney Osing at yan ang issue sa kasong Rafael D. Cervantes versus Jebson PTC Maritime Inc. GR number 276843 at 276933 noong December 1, 2025 na nagpapatunay na pananagutan ng kumpanya ang tunay na iniinda mo. Una, nadula si Cervantes sa barko kaya sumakit ang likod niya. Nang siya ay ma-repatriate dahil sumakit din ang tiyan lang ang ginamot at binigyan agad ng fit-to-work assessment habang binaliwala ang request para sa MRI ng likod. Pangalawa, entitled ba siya sa benefits? Para sira ang preno ng sasakyan mo pero bumbilya lang ang pinalitan tapos sinabing okay na. Pangatlo, pabor sa kanya ang Korte Suprema. Dahil hindi sinuri ang likod, itinuring na incomplete ang assessment kaya otomatiko siyang panalo sa Permanent Disability at Sickness Allowance. Tandaan, kapag incomplete ang medical assessment ng kumpanya, otomatikong panalo ang manggagawa sa kanyang Permanent Disability Claim. Kung gusto mo ng ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mo akong makita sa iyong newsfeed. Ano ang tatlong magkakahiwalay na pananagutan ng employer sa ilalim ng POEA SEC kapag na-repatriate ang seafarer dahil sa sakit? Type the answer to the comment section. I pray for your success. Thank you for supporting this page. Ang moral lesson, ipaglaban ang iyong kalusugan, huwag pumayag sa pwede na. Dahil lumabot ka hanggang dulo, type pa shoutout para i-mention kita sa next learning video, kalawrequisites.ph. Palambing naman ng like at subscribe para mas sumipag pa ako sa paggawa ng useful legal content. Salamat po. Ang impormasyong ito ay para sa legal education lamang at hindi formal na legal advice. Narito ang mabilis na paghimay natin sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong labor ng Galit versus Chibax Enterprises. Bale, pag-uusapan natin kung paano hinarang ng batas yung galawan ng isang kumpanya na takasan ang obligasyon sa injured nilang empleyado sa pamamagitan lang ng pagpapalit ng pangalan. Una, ginamit dito yung tinatawag na piercing the corporate veil. Ganito yan Normally, hiwalay talaga ang pananagutan ng may-ari at ng kumpanya pero binabaliwala to ng batas kapag ginagamit ang negosyo para manginisa. Nung mamatay ang may-ari ng MWC Enterprises, nagtayo agad ang pamilya ng Treebox Enterprises. Isipin nyo, parang nagpalit lang sila ng jacket para taguan ng obligasyon sa empleyado. Kaso, bistado sila. Bakit? Kasi pareho yung printing business, iisa ang address, nandun pa rin yung dating sekretarya at anak ng may-ari ang mismong nagdeklara sa empleyado na nag-AWOL daw. Ikalawa, nandyan yung issue ng abandonment o pag-iwan sa trabaho. Nagka-injury sa leeg at likod si Nilo Galit kaya binigyan siya ng leave pero hindi siya kailanman pinadalahan ng return to work notice. Paano nga man sasabihin nag-AWOL ang isang tao kung siya na mismo yung nagmamakaawang na pumasok kahit taga-bukas lang ng gate sana tapos pinauwi nyo para magpahinga, 'di ba? Wala talagang intensyon si Galit na iwan ng trabaho niya. Ikatlo, dahil dito, ideklara ng Korte Suprema na malinaw itong illegal dismissal. Dahil sa bad faith ng pamilya, ayon, pinagbabayad tulahang Chibax ng separation pay, back wages at damages kay Galit. Sa maduling salita, hindi kailanman magagamit na panangga ang pagpapalit ng pangalan ng negosyo para apakan ang karapatan ng manggagawa. Para sa mas marami pang mabilis at siksik na usaping legal, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming podcast.